Kung saan nagsimula ang kaba, doon ko rin nakita ang pag-ibig. May mga lugar na iniiwasan natin, hindi dahil nakakatakot, kundi dahil alam nating may makikita tayong hindi pa natin handang harapin. Ang sementeryo para sa iba, libingan ng wakas. Pero para sa akin, doon pala ililibing ang lumang takot ko. At doon din sisibol ang pinakamatamis na simula. Hindi ako pumunta roon para umibig. Pero bakit ganun? Nung makita ko siya, para akong hiningan ng pangalan ng multo. Biglang hindi ako makapagsalita. Alpi, ikaw na lang ang maglagay ng kandila kay Lola ha. Malayo pa yung pila eh. Ganyan nagsimula ang lahat. Iniwan ako ng pamilya ko sa tapat ng pinakamatandang sementeryo sa bayan. Gabi, undas. Usok ng kandila, amoy ng bulaklak. At yung hangin, parang bumubulong ng ingat. At may plot twist. Hindi naman ako takot sa multo. Takot lang ako sa tahimik na paligid. Lalo na kapag may biglang gwapo. Habang iniisa-isa ko ang puntod, may narinig akong kaluskos sa likod ko. Alam mo yung slow motion na pag-ikot sa pelikula? Ganun ang ginawa ko. Minus dramatic na soundtrack. At doon ko siya nakita. Isang lalaki, nakaputing t-shirt, hawak ang payong kahit walang ulan, at seryosong nakatingin sa isang lumang lapida. Kung multo siya, bakit ang pogi? Hindi patas yung casting. Okay ka lang? Tanong ko. Medyo kinakabahan pa. Tumingin siya sa akin, yung tingin na parang may deep explanation behind, pero short reply lang ang kaya niyang ibigay. Okay lang. Ikaw ba? Sabi niya sa akin. Okay lang. Nag-aalay ka rin ba? Sabi ko sabay hawak sa kandila na halos 45 degrees na sa kaba. Oo. Sagot niya. Ikaw kanino? Lola ko. Sagot ko. Tapos tanong ko pa, ikaw? Ngumiti siya, yung tipong hindi sobrang lapad pero sapat na para kalabitin lahat ng paru-paro sa tiyan ko. At ang sabi niya, sa sarili ko. At sa isip-isip ko, ano raw? Revival arc? At ito nagulat ako. Sabi ko, hala, buhay ka pa naman ah. Ngumiti ulit siya. This time lalong lumalim yung dimple. Oo. Pero dito ako na-reborn, wika niya. Hindi ko alam kung philosophical ba siya o dramatic lang. Pero isa lang ang sure ako. Gusto ko ulit siya kausapin. Kaya ito, umupo kami sa gilid. Nag-share ako ng monay na pasalubong. Uminom siya ng bottled water at natagpuan ko yung sarili kong tumatawa kahit nasa lugar na supposedly bawal ang maingay. Ako si Carlo. Pakilala niya sa akin. Ako si Alpi. Wika ko. At eto nagkamay kami. Pagdampi ng palad namin parang may kuryente. Hindi Meralco ang nag-install. Ang weird no? Sa dami ng
Buhay na lugar, sa sementeryo pa tayo nagkakilala. Sabi ko sa kanya. At ang sabi naman niya, siguro. Kasi dito tahimik, kaya narinig ko agad nang may dumating. Napatingin ako. Parang ako yata yung dumating na tinutukoy niya. Natawa ako para itago yung kilig. Tapos sabi pa niya, next year, magkita ulit tayo dito ah. At ang sagot ko naman, bakit next year agad? Bukas, pwede naman ah. Sabi ko. Tumingin siya sa akin na parang may sariling OST ang eksena. Sige Alpi, bukas. Wika niya. At doon ko na-realize, hindi ako natakot sa sementeryo. Natakot ako sa kung gaano kabilis siya pumasok sa puso ko. Noon pa man, mahilig na ako sumubok ng mga bagay na bawal sa logic. Halimbawa, makipag-eye contact sa crush kahit hindi ready ang puso. Umasa agad sa bukas na magkita tayo. At higit sa lahat, kiligin sa lalaking nakilala sa sementeryo. Kinabukasan bumalik ako. Hindi dahil panatik ako ng undas. Hindi dahil may nawawala akong kamag-anak. Kundi dahil baka may nawawala akong pagkakataon. Pagpasok ko sa gate, ramdam ko agad yung pamilyar na hangin. Hindi siya nakakatakot. Mas type ko na tawagin siyang hangin ng may inaabangang mangyari. Umupo ako sa bench malapit sa lumang balete. Yung eksaktong spot kung saan kami nag-usap kahapon. 5 minutes, wala. 10 minutes, wala pa rin. 15 minutes, napapamonay na ako ulit. Sabi ko na plot twist lang pala siya sa buhay ko. Iaangat ko na sana yung sarili ko para umalis nang biglang may tumabing anino. Di ka naubusan ng kandila kagabi? Napalingon ako at boom, andyan siya, si Carlo. Amoy bagong laba, mukhang bagong ligo, at siguradong bagong bitag sa puso ko. Hindi na. Pero ikaw, naubusan ka ba ng dahilan para bumalik dito? Wika ako sabay alis ng imaginary alikabok sa balikat. Umupo siya sa tabi ko. Sobrang chill na parang pag-aari niya ang bangko. At bakit naman ako mauubusan may inaabangan ako? Hala, hindi pwedeng ganito. Baka makumbinsi agad ako. At ang tanong ko, kunyari cool. Ano bang inaabangan mo? Tumingin siya sa akin diretso, walang blink. Yung nangako kahapon, wika niya. Grabe. Di ko alam kung ako ba yung sumabog o ang emosyon ko. Pero siguradong may sumabog. Ako ba yun? Sabay turo ko sa sarili ko. At ang sabi ko sa sarili ko, Lord, kung multo man siya, ako nang bahala. Ilamay ang sarili ko. Naglakad kami sa pathway ng sementeryo na parang walking tour pero imbis na history, puso ko ang subject. Nagkwento siya na photographer siya sa old places. At ang sabi niya, gusto ko yung mga bagay na may kwento. Yung hindi mo agad nababasa pero pag tiningnan mo, may depth. At ang sagot ko, parang facial wash mo? Nagulat siya tapos tumawa. Yung tawang may echo effect sa puso ko. At ang tanong niya,
Ikaw, Alpi, anong gusto mo? Nag-isip ako ng malalim, meaningful, at profound. At ang sabi ko, ako gusto ko ng lugaw na libre. Muntik na siyang matapilok sa tawa tapos bigla siyang tumigil. Sige. Pero huwag mo akong mumultuhin ha. Wika niya. Hindi ako multo. Pero kung mumultuhin man kita, ikaw lang yung dadalawin ko. Kung kahapon, sementeryo lang ang pakay ko. Ngayon, lupa na. Bukas, siguradong may mausoleum na may pangalan niya. Paglakas ng hangin, may dahong nalaglag. Saktong dumapo sa balikat ko. Inangat niya yung kamay niya, dahan-dahan, inalis ang dahon, sabay sabi ng, bagay sa'yo ang tahimik na lugar. Kasi doon ko mas naririnig yung tibok mo. Habang palubog ang araw, alam kong hindi na lang kami nag-uusap. May sinimulan na hindi kayang ibalik sa dati. At hindi ko sure kung gusto ko pa bang pigilan. Naniniwala ako sa 3 bagay. Mas masarap ang pagkain kapag libre, mas mabilis tumibok ang puso kapag bawal, at mas nakakamatay ang selos kaysa sa multo. Unfortunately, naprove ko lahat ng yan sa isang araw. Pangatlong balik ko na sa sementeryo, at ang pinaka nakakaloka, hindi na dahil sa undas, hindi na dahil may inaalala, kundi dahil may naghihintay. Pagliko ko sa dating tagpuan namin, nakita ko si Carlo. May kausap na ibang lalaki. Naka all black, naka shades at may pose na parang bida sa indie film. Sobrang seryoso nilang dalawa. Tapos si Carlo, nakikinig ng sobrang tutok. Lumapit ako at kunwari wala akong naririnig. Pero deep inside, gusto ko nang maging kabaong para may mahigaan ako sa bigat ng dibdib ko. Hi, sabi ko sabay forced smile na pwedeng pang toothpaste commercial. Sabay silang tumingin. Si black shirt, tinaas ang kilay, si Carlo ngumiti. Ngumiti. Yung ngiting reserve na para sa akin lang dapat. Ano, Alpi? Kanina ka pa? Bungad niya sa akin. Hindi naman. Kakarating ko lang. Teka, sino siya? Sagot ko. Pinsan ko. Sagot ni Carlo na kalmado lang. Si Juno. Tumutulong sa akin na mag-scout ng locations. Ulit-ulit sa isip ko yung pinsan. Tapos eto, binubulong ko sa utak ko na parang prayer na sana gumana yung pakiramdam ko. At ang sabi ko, ay ganun, kamukha mo siya. Wika ako. Sinulyapan ako ni Juno, ngising pang asar. At ang sabi niya, mas gwapo ako. Tapos tinanggal niya yung shades niya. Gusto ko siyang ibaon, respectfully. Biglang tumayo si Carlo at naglakad papunta sa akin. Mas malapit kaysa sa kahapon. Mas delikado sa tibok ng puso ko. At ang tanong niya, gutom ka? At ang sagot ko naman, ayoko nga. Kumain na ako ng sama ng loob. Natahimik silang dalawa. Si Juno natawa, si Carlo ngumiti ulit. Pero this time, ibang ngiti na. Yung tipo ng ngiti na parang alam na niya. Alam na niya. Lumapit pa siya,
sapat para sa isang malakas na hangin na lang. Halik na. Alpi. Hininaan niya ang boses niya na parang secret password. At ang sabi pa niya, kung nagseselos ka, sabihin mo lang. Alam mo yung puso ko, siguradong nagpa-fireworks kahit wala namang piyesta. At ang sabi ko, hindi ako nagsiselos. Huminga lang ako ng mabilis. Tapos tumawa siya at doon ko na-realize hindi ako galit. Hindi ako naiinis. Takot lang akong hindi pala ako special sa kanya. Pero yung mga sumunod na salita niya, sila ang sumagot sa lahat ng tanong ko. Pinsan ko yun. Pero ikaw yung sadya ko dito. Sabi niya sa akin. Ikaw yung dahilan kung bakit ako bumabalik. At sa isip-isip ko, nasan po yung drop box ng feeling? Gusto kong isuko yun lahat. Naglakad kami ulit this time, mas tahimik pero hindi yung awkward. Yung tahimik na may naiintindihan na kayong dalawa kahit walang salita. Bago siya umuwi, may iniabot siya sa akin. Maliit na paper crane. Origami halatang gawang kamay. Bakit crane? Tanong ko. Pag nag-fold ka ng 1,000 nito, inaabot daw ng tadhana yung wish mo. Sabi niya. Ha? Tapos, bulong ko naman. Isa pa lang to. Sabi niya na may ngiting mahina pero malalim. Pero sana ikaw yung huli. At sa loob-loob ko natawa ko. Mag-1,000 man o isa lang. Lord, ready na akong maging wish niya. May natutunan ako sa buhay. Hindi lahat ng tahimik, payapa. At hindi lahat ng mabilis, mali. Minsan may mga taong dumarating na parang hangin. Hindi mo naririnig pero bigla kang giginawin. Kasi naramdaman mo na. At si Carlo, hindi hangin, bagyo. Yung tipo na dumaan lang pero parang nagpatayo agad ng bahay sa puso ko. Kinabukasan, hindi ko na kailangan mag-isip pa kung babalik ako sa sementeryo. Automatic na yung paa ko. Parang may sariling GPS. Naka-Carlo locations found. Pagdating ko, hindi ko siya agad nakita. Pero iba na yung kaba ko ngayon. Hindi na yung kaba na nag-aalala. Yung kaba ng may inaabangan at tama nga ako. May narinig akong pamilyar na boses. Alpi, dito! Nandiyan na siya nakaupo sa old stone steps. Naka-earphones, may hawak na notebook at may papel sa tabi niya. Paglapit ko, napansin ko. Origami cranes ulit. Marami na, iba't ibang kulay. Gumawa ka na naman? Tanong ko sabay upo. Hindi ako makakatulog kagabi. Sagot naman niya. At sa isip-isip ko, dahil ba sa akin? Dahil ba sa selos ko kahapon? O epekto ng mukha ko? Di ko na tinanong, baka sumabog ako sa kilig. Kailangan mo ba talaga ng 1,000? Biro ko. Tumingin siya sa akin, seryoso pero may lambing. Hindi naman, pero gusto ko na may pinapatunayan ako. Hindi sa tadhana, kundi sa'yo. Wika niya. Wala na, panalo na siya. Ilak nyo na, huwag na paglaruin. Tahimik kaming gumawa ng origami. Hindi kami nag-usap, pero hindi rin namin kailangan magsalita. May tunog ang pagtitiklop ng papel. Pero mas malakas yung pagtitiklop ng puso ko papunta sa kanya.
Mukhang sisiw yung crane mo, Alpi. Sabi niya sabay tawanan. Malalaman mo pag lumipad na yan. Special edition yan, limited. Sagot ko naman. Umiling siya habang natatawa. Tapos biglang, anong plano mo pagkatapos nito? Tanong niya sa akin. Umuwi siguro, matulog, mag-food trip. Wika ko. Tapos tumingin siya ulit pero iba na yung set ng mata niya. I mean sa akin. Wika niya. Sa isip ko, hindi na plano yung araw. Plano ng puso. Hindi agad ako sumagot. Hindi dahil ayoko, kundi dahil natatakot akong buksan yung pinto na baka hindi ako handang lagpasan. Pero naisip ko, kung dito nga ako hindi takot, sa sementeryo pa kaya? Sa pagmamahal pa kaya? Huminga ako. Di ituloy natin kung ano to. Wika ko. Ngumiti siya, yung ngiting hindi kailangan ng salita kasi sure na. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya at nilapag yung mga nagawa naming cranes sa pagitan namin. At ang sabi niya, Alpi, alam mo bang may story kung bakit crane? Sagot ko naman, bakit? Kasi pag nagmamahal ka, hindi mo kailangang madaliin. Kailangan mong tiklupin isa-isa hanggang maging buo. Wika niya. Tiningnan niya ako ng diretso. At ikaw, hindi ka shortcut. Ikaw yung gusto kong buuin. Ako yung natuod, yung tipo ng pagkakatitig na pati kaluluwa nagbapering. Pero bago pa ako makasagot, may malakas na kalabog sa di kalayuan. Pareho kaming napalingon, isang matandang caretaker, hawak ang walis ang nakatingin sa amin na naka-poker face. Mga iho, bawal mag-date sa puntod, uy! Nag-init yung tenga ko. Si Carlo naman, tawa ng tawa. Yung boses niya, tawa na parang kasama sa dasal ko. At ang sagot niya, Opo bossing, gumagawa lang po kami ng souvenir. Napailing si Manong sabay walk out, exit, dramatic. Pagkaalis niya, natawa rin ako. At ang tanong ko, at ngayon? At ito tumayo si Carlo, inilahad yung kamay niya. Sabi niya, magde-date tayo pero sa buhay na, hindi na sa patay. Tinanggap ko yung kamay niya at sa pag-angat ko mula sa sementeryo, alam kong may bagay na hindi na mananatiling nakalibing. Kung tatanungin niyo ako kung kailan nagsimulang tumibay ang loob ko, hindi yun nung sinabi niyang espesyal ako. Hindi rin nung pinulot niya yung papel crane ko na mukhang sisiw. Nagsimula yun nung napagtanto kong hindi pala siya dumating para takutin ako, kundi para samahan ako kahit sa anong kinatatakutan ko. Paglabas namin sa sementeryo, akala ko tapos na yung mahiwagang bahagi ng kwento namin. Pero hindi pala. Naglalakad kami papunta sa lumang kainan malapit sa kanto. Yung tipo ng lugawan na open 24 hours. May pusa sa counter at mas marami yung toyo kaysa sa baso. Extra egg? Tanong niya. At ang sagot ko, extra ikaw. Pero sa isip ko lang. At ang lumabas naman, oo, dalawa.
Ngumiti siya, alam kong gets niya yun. Habang kumakain kami, sobrang payapa, walang multo, walang drama, walang pinsan na naka-shades. Ang meron lang, kami. Pero biglang umiba yung timpla ng hangin nung marinig ko yung sinabi niya. Alam mo, Alpi, unang beses kita na nakita, hindi ako nagulat. Umangat yung tingin ko. At ang sabi pa niya, kasi parang alam ko na darating ka. Sa isip-isip ko, hala, may prophecy pala siya. At ang tanong ko naman, bakit? May pangitain ka? Ngumiti siya pero seryoso yung mga mata. Sabi niya, hindi. Pero may pakiramdam ako na may taong dadating na hindi ako iiwan sa lugar na puro paalam. Yun yung unang beses na hindi ako nakahirit pabalik. Kasi may bigat pero may lambing. May sakit pero may pag-asa. Parang siya mismo. Isang sugat na marunong magmahal. At ang tanong ko, paano kung dumating ako pero hindi ako sigurado? Tumitig siya ng diretsyo, hindi nakakatunog, hindi nagdadalawang isip. At ang sabi niya, di sasamahan kitang maging sigurado. Natulala ako kasi minsan ka lang makakarinig ng salita na parang yakap, hindi sentence. Huminga ako. Carlo, pwede bang isang request? Ano yun? Pag sinabi kong natatakot ako, huwag kang mawawala. Hindi siya sumagot agad. Hindi dahil nag-iisip siya, kundi dahil pinaparamdam niya yung sagot. Hindi niya sinasabi. Kinuha niya yung paper crane sa bulsa niya, yung kauna-unahang ginawa niya. Inilagay niya yun sa harap ko, sa tabi ng kutsara ko. At ang sabi niya, at pag ako naman ang natakot, ikaw yung ipapakpak ko. Kung may CCTV siguro sa utak ko, kita nilang sumabog yung puso ko doon mismo. Hindi ako natawa, hindi ako naasar, hindi ako natakot. Umibig ako. At sa wakas, hindi na ako nahiya. Inabot ko yung kamay niya sa mesa. Sabi ko, Carlo, simula ngayon, hindi na ako babalik sa sementeryo para sa multo. Babalik ako kasi andun ka. At ito ngumiti siya. Yung ngiti na parang huli na ang lahat para umatras. At dahan-dahan niyang pinisil yung kamay ko pabalik. Walang jump scare, walang wandering spirit, walang hadlang. Kami lang. At yung umpisa na hindi nakakatakot. Sabi nila may dalawang uri ng kaba. Yung kinakatakutan mo at yung pinagdarasal mo. At kay Carlo, naramdaman ko pareho. Hindi na ako bumalik sa sementeryo kinabukasan. Hindi dahil ayoko, kundi dahil siya na mismo yung nagsabing, susundin kita sa labas. Tapos na tayo sa puntod. Magsisimula na tayo ng bagong mundo. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung mga linyang yun. Pero sigurado kung wala silang stock sa palengke. 5 PM sa kanto ng bakery. May hawak akong cheese bread na pasalubong sana kaso ako na mismo yung kinain ng kaba. Tapos dumating siya. Minimal, simple, tahimik pero sa paningin ko, header ng sariling pelikula. Kanina ka pa? Tanong niya sa akin. Hindi. Ako nga yung bukas eh. Sagot ko. Siyempre, defense mechanism para hindi halata na buong araw akong ready. Ngumiti siya, sanay na. Naglakad kami, walang direksyon, walang plano, pero sigurado,
Sa gitna ng tawanan, kulitan at tahimik na hakbang, bigla siyang huminto. Alpi. At eto huminga siya, yung hinga na hindi minamadali, pero hindi rin nag-aalangan. Hindi ako magaling sa malaking salita eh. Kaya gagawin kong simple. Wika niya. Tumingin ako, nakahanda na kahit hindi pa siya nagsasalita. Gusto kita. Wika niya. Hindi malakas, hindi dramatic, pero malinaw. At ayokong patagalin pa kung alam ko naman na ikaw yun. Wika pa niya. Alam niyo yung moment na parang may nagsindi ng ilaw sa buong pagkatao mo. Ganun. Ngumiti ako, hindi ko pinigilan, hindi ko tinago. At ang sabi ko, Carlo, kung magiging tayo, gusto ko totoong tayo. Hindi yung nagtatago sa tahimik na lugar, hindi yung bumubulong lang sa hangin, hindi yung takot humawak sa liwanag. Wika ko. Lalong tumibay yung tingin niya at ang sabi niya, handa na ako. Ikaw ba? Walang paligoy-ligoy, walang bitin, walang second take. Tumango ako. At sa isang segundo, na parang hindi part ng oras, humakbang ako ng isa palapit at siya rin. Hindi tiptoe love, hindi patagong pagtingin, hindi half sure. Buong loob, buong oo, buong kami. At ang sabi ko, mukhang hindi na tayo babalik sa sementeryo ah. At ang sagot naman niya, babalik tayo. Napahinto ako. Sabi ko, ha? Bakit? Ngumiti siya, yung malambing pero nangaasar. At ang sabi niya, magpapasalamat tayo kasi kung hindi dahil doon, hindi kita makikilala. At doon nagsimula ang lahat nang hindi na namin tinatago. Magkahawak kamay kahit maraming tao. Tawanan na hindi pinapahina. Plans sa next week, next month, at next lifetime. At pagmamahal na hindi na kinakabahan. Kasi siguradong sinasalo. Kung may lugar na may tuturing na hangganan, natuklasan kong hindi yun ang wakas ng kwento. Sa libingan tahimik pero doon kami nag-ingay. Sa lugar ng paalam, kami natutong humawak. Sa puntod ng kahapon, doon tinayo ang bukas. Hindi lahat ng nawala, multo. May iba pag-ibig na hinihintay ka lang ng tamang oras. At kung ako man, ang matatakot muli, hindi na sa dilim, kundi sa sobrang liwanag ng ngiti niya. Dahil ang lalaki nakita ko sa sementeryo, hindi pala siya ang babawi sa aking buhay. Siya pala magbibigay nito. At sa paglabas namin sa gate, doon totoong nagsimula ang kami. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento.